So, eto na nga mga ka-basic. Eto na yung kasagutan ko dun sa nagtanong sa akin about dun sa Infinix Smart 9 na wala siyang share nearby, wala siyang share article, at hindi rin siya makapunta sa Palm Store. So, nakadepende po kasi ito sa Android version ng isang unit na ginagawa nyo. So, ipapakita ko sa inyo rito na kahit pumunta tayo dun sa, o kaya makapunta tayo dun sa BNROM, o kaya dun sa share article ay wala pong mangyari. Gaya niyan, nakaponik po tayo sa Wi-Fi pero wala po siyang share article. Ibig ko po sabihin ay nakadepende po sa Android version ng isang unit kung paano tayo mag-bypass. And then pupunta naman tayo dito, makakapunta naman tayo yan sa settings na yan. Mahahanap natin yung BNROM. Pero hindi po tayo makakapasok sa my settings. Kung papansinin nyo, pag-click ko po ng settings na yan, hindi po makiklik yan. So, ang gagawin natin, yan, kahit ilang beses, yung tatlong dot po sa upper right corner, click po natin yan, then scroll up natin, tsaka tayo mag-click ng help and feedback. So, dito naman sa help and feedback, kailangan lang natin ng mag-search about sa delete. Search lang natin yung delete. And then, click natin yung delete or disable apps on Android. So, dito naman, once na mag-loading yan, click natin yung pinaka nasa taas. Yan, click natin yan. At kung umabot ka na sa video ko na to, ay pwede namang pa-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung saan umabot yung video ko na to. Maraming salamat. Pa-comment na rin kung ano yung problema ng unit mo. Baka magawa natin ng video na solusyon sinusunod kong upload. Maraming salamat. And then dito, nasa app list na tayo. Kailangan nating pumunta sa my settings. Once na nasa settings tayo, open natin yan. And then, scroll up natin. Hanapin natin yung special function. Kailangan kasi natin iyon yung accessibility menu para po gagamitin natin sa pag-bypass mamaya. So, on natin yan. Allow lang natin. Got it? And then after ma-allow, back lang po natin. Yan, okay na yan. Back po natin. And then pupunta naman po tayo dito sa my app management. And then sa app management, app list naman po tayo. And then sa my Android setup, first step lang natin yan. Okay. And then back. Then, scroll up ulit. Hanapin natin yung Google Play Services. So, Google Play Services. Disable natin. Disable up. And then, saka natin first step. So, dito, back na natin yan. Daan-daan lang. Back natin. Back natin ulit. Back. Then, magne-next na tayo. So, dito nga sa part na to ay medyo matagal to. So, antayin nyo lang hanggang lumabas yung ganito. And then, click nyo lang po yung don't copy. And then, makikita nyo na may lalabas na few minutes. Saka na tayo mag-click ng accessibility. Accessibility lang. And then, pagka-accessibility, click natin ulit yan. And then, assistant. Dito naman sa assistant, yan, click natin yan. Parang icon na yun. Scroll up natin. Click natin yung privacy policy. Pagka-click natin ang privacy policy, click natin yung parang home sa baba. Then, click natin tong turn on. Pagka-turn on, enable natin yan. And then, back po natin isa-isa. Isa-isa lang. Isa-isa lang. And then, ito po yung sinasabi ko na nakadepende po kasi sa version ng Android kung paano natin i-bypass. Magkakaiba po. Meron po yung mga nagsasabing ganito, ganyan, pinahaba mo lang, pinatagal mo lang. Well, magkakaiba po kasi yung cases niyan. Yun po yung paliwanag ko. Magkakaiba po yung cases niyan. Minsan, yung iba yung security patch pareho ng Android version. Yung iba din kasi, pareho ng security patch pero magkaiba yung Android version. Ganun po yun. So, dito na nga, mabalik tayo sa ginagawa natin. Natapos na po natin yan. And then, makikita nyo dito sa information ng unit ay Android 14 na siya at Infinix Smart na.